kinasuhan din po siya ng administrative case that is separate po doon sa criminal case na hinaharap po niya sa prosecutor's office po. Police Colonel na inakusahan ng pambablockmail gamit ang masaselang video, inalis na sa pwesto. As far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. Senado, formal nang naglabas ng arrest order laban kay Apollo Kibuloy. Religious leader, nasampahan rin ng kaso sa korte sa Davao City ayon sa Department of Justice. Common challenges po natin, yung mga pasahero natin ay nag-walk-in, no? Marami pong nag-walk-ins. Mga pasaherong uuwi sa probinsya sa darating na long holiday, dapat iwasang mag-walk-in para iwas abala. Hamas's number 3, Marwan Issa, was killed in an Israeli operation last week. Hamas Deputy Military Commander Marwan Issa patay sa Israel airstrike. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi magpapatinag ang Bureau of Corrections sa pagpapatupad ng reforma. Ito ay sa kabila ng pagtatangka sa buhay ng mga opisyal nito. Kanina, binaril na mga hindi pa kilalang mga sospek ang likurang bahagi ng sasakyan ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang sa Quezon City. Ang sasakyan ay ipinahiram ni Katapang sa kanyang deputy na si Al Pereras. Sa pahayag ng Bucor, wala namang nasaktan o natamaan sa pamamaril. Dagdag pa ng Bucor, may natanggap ng death threat si Katapang at Pereras matapos magpatupad ng mga reforma sa Bucor. Muling naantala ang promotion ng isang military official matapos tutulan ng kanyang may bahay dahil sa aligasyon ng pang-aabuso at hindi pagbibigay ng sustento. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na siniseryoso nito ang mga reklamo ng mga kababaihan laban sa kanilang mga miyembro. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung hindi niya kinukumply yun, talagang mawawala yung one-star na pinaghirapan niya. Para madali lang, parang ganun, binigyan siya natin ng chance, of course, and we will see pag-resume namin. Bypassed o hindi naaprubahan ng Komite ng Commission on Appointments o CA si Philippine Army Brigadier General Ranulfo Sevilla. Sa muling pagharap niya sa CA, lumabas na hindi pa nakatupad si Sevilla sa pagbigay suporta dahil hindi umano siya nasabihan ng eksaktong halaga na dapat ibigay sa kanyang mag-iina. Una nang hinarang ng kanyang asawa na si Tess Reyes Sevilla ang kanyang promotion dahil sa mga alegasyon ng hindi maayos sa sustento, pang-aabuso at pambababae. Ngunit ayon sa general, handa naman niyang ibigay ang mahigit kalahati ng kanyang base pay. Sa totoo lang, I'm paying insurance premiums. That's why ang take home ko na lang po is 72,544. May loan din po ako na binabayaran sa sakyan. So, ako, willing akong ibigay na yung 50. Sana po, tingnan nyo rin po yung willingness ko to comply. There was just a miscommunication as to how much money should I give monthly. Kung gusto nyo po, tirahan nyo na lang po ako ng para sa pagkain ko. Sabi mo nga 50. Tapos gusto mo, sabi mo hindi mo kaya hanggang bumaba ka pa nga ng 30. We mentioned the amount. Please, wag ka naman magsinungaling. Pambihira naman, bibigyan mo lang 2,000 yung anak mo. 2 anak. So, tinutulungan ka namin. Upang malutas ang issue, suwestyon ni Representative Johnny Pimentel, direkta ng ibawas sa sweldo ni Sevilla ang sustento at idiretso sa kanyang asawa para masiguro mapupunta ang nararapat na sustento sa kanyang mag-iina.
Sa ngayon, binigyan muna ng panahon si Sevilla para ayusin ang kontrata at matiyak ang sustento sa kanyang pamilya. Muli namang nagpaalala ang ilang mambabatas na mahalaga ang karakter ng mga kawani at opisyal ng gobyerno. Nagpasalamat naman si Ginang Sevilla sa pagtugon sa kanyang hinaing laban sa kanyang asawa. So sana po magiging aral po ito sa ating mga kinauukulan, hindi lang po sa AFP kundi po sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. At sana po sa ating mga gentlemen in the AFP, mahalin po natin ang ating mga pamilya, mahalin po natin ang ating asawa at mga anak. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na susuriin ang mga reklamo na umano'y hindi nila naaaksyonan. Mayroon tayong case that are filed, ina-actionan talaga natin yan. So it depends po on the veracity of the report. So meron po tayong kaukulan na punishment on that. That the AFP will really act on certain instances na kailangan po na aksyonan sa level pa lang ng AFP. Hindi na po talaga kailangan umakyat pa dito sa CA yung mga ganyang kaso. So rest assured po that the Armed Forces of the Philippines will really look into these cases and really check on the veracity of these reports kung talagang hindi siya na-actionan. Babala naman ni Representative Pimentel sa mga miyembro ng militar. Huwag kayong masyadong malapitin sa mga babae. You will be assigned in different stations and you will be tempted. Lalo na pag may mamit kayo maganda, sexy. So, huwag naman kayo masyadong playboy. Kaya magkakaroon kayo ng problema. Look at what happened to General Sevilla. Kaya I suggest and I urge you to be loyal and faithful to your wives. Samantala, inaprubahan naman ngayong araw ang 129 generals at senior officers ng AFP. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Nangako ang liderato ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso kay Pangulong Marcos sa patuloy na isusulong ang mga panukalang batas na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino at ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. What we committed to the President, all 23 measures hopefully will be done by June before the CNG break. So yan ang commitment namin sa House of Representatives together with the President. 23 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang tinatarget ng Senado na maipasa bago ang session break sa Hunyo. Ito ang ipinangako ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-4 na LEDAC meeting kanina sa Malacanang. Base sa impormasyon mula sa Malacanang, noong nakaraang taon, 20 priority bills ang tinalakay ng Kongreso at 7 rito ang naging ganap ng batas. Kabilang sa prioridad na maipasa sa Hunyo ang mga panukalang amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act, Real Property Valuation and Assessment Reform Act at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System. Kasama rin ang Anti-Financial Accounts Scamming Act, VAT on Digital Services, amyenda sa Government Procurement Act, Blue Economy Act, Waste to Energy Bill at Mandatory ROTC. Nakapaloob din dito ang Unified System of Separation, Retirement and Pension of Military and Uniformed Personnel, E-Government o E-Governance Act at Academic and Accessible Learning Program Act. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naipasa na nila ang ilan sa mga LEDAC priority bills at hinihintay na lamang nila ang aksyon ng Senado. Hindi sana naman minamadali pero in-overtime talaga natin sa House. So on the part of the House, kompleto na tayo sa 23 priority and LEDAC priority measures and lahat na po natapos po sa Senado. Sa social media post ni Pangulong Marcos, 14 sa 57 na priority bills ang naipasa na at inaasahan ni PBBM ang mga panukala na ito ay makatutulong sa kabuhayan ng mga Pilipino, proteksyon sa kapaligiran at sa pagpapalakas sa seguridad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniwala si House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garien na dapat ibalik ang People's Initiative kung ayaw ng Senado sa Economic Charter Change. Sa kabila nito, may ilang pa rin kongresista ang umaasang ipapasa pa rin ng Senado ang Economic Chacha bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
walang plan B sa pagkakaalam namin. Pero ako, personal ko lang na pananaw yan. Kung talagang ayaw ng Senadong gumalaw, let's give it to the people. Ibalik natin sa People's Initiative dahil kami at ang mga senador, pareho kaming wala dito kapag wala ang boses ng taong bayan. Posibleng People's Initiative ang huling hakbang kung hindi uusad ang economic charter change sa Senado. Ito ang paniniwala ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Isang paraan ng People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas bukod sa Constituent Assembly at Constitutional Convention. Sa Kamara, nakatakda ng ipasa ang Resolution of both Houses No. 7 o Economic Chacha bukas, March 20, bago ang session break. Subalit sa Senado, walang itinakdang pagdinig para sa panukalang amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution sa huling linggong ito ng sesyon ng Kongreso. Gayunman, nagbigay na ng katiyakan si Senate President Juan Miguel Zubiri na on track silang maipasa ang Resolution of both Houses No. 6, Senate version ng Economic Chacha, at target nila itong pagbotohan sa plenaryo bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. May mga kongresista pa rin umaasang ipapasa ng Senado ang panukala. Subalit hiling nilang agad itong maisagawa lalo na tumatakbo ang oras at papalapit na naman ang election season sa bansa. Senator Angara can work on it during the break. And what we hope to see is that the Senate is tackling it in the plenary before the next SONA. Otherwise, it will be too late. We're still hopeful, no? And I might be wrong, but the reason that the Senate is taking it with a slow stride, baka tinitingnan nila kung naiintindihan na ba talaga ng taong bayan yung tunay na kapakanan ng economic chacha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng White House ang magaganap na trilateral meeting sa Washington kasama ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa April 11. Inaasahan na dadalo rito sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Habang magsisilbing host naman si US President Joe Biden. Matatalakay sa pulong ang kooperasyon ng mga bansa ukol sa pang-ekonomiya, teknolohiya, clean energy at climate cooperation. Kabilang din sa agenda ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific at sa iba pang panig ng mundo. Bukod dito, ayon pa sa White House, may magaganap din na bilateral meeting sa pagitan ni President Biden at Pangulong Marcos kung saan tatalakayin naman ang tungkol sa economic security, enerhiya, people-to-people ties, human rights at democracy. Bibigyan din dito ang commitment ng US na alyansa sa Pilipinas sa pagsusulong ng international law at free at open Indo-Pacific. Ipinaaresto na ng Senado ang religious leader na si Apollo Kibuloy matapos sa ilabas ang arrest order laban sa kanya. Tiniyak naman ng liderato ng Senado na ligtas si Kibuloy sa oras na humarap ito sa investigasyon sa Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. As far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. Pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Dito, inaatasan ng Senate Sergeant-at-Arms na ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Paliwanag ni Senator Zubiri, pagrespeto ito sa desisyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na hindi nakumbinsi sa paliwanag ni Kibuloy kung bakit hindi ito dapat arestuhin at idetine sa Senado. Sinubukan din anya nila ng back-channeling talks para padaluhin si Kibuloy pero ayaw umuno talaga nitong humarap sa Senado. Kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect them. Ikinatawa naman ni Senator Hontiveros ang pag-aproba sa arrest order. Walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin.
higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Ayon kay Senator Hontiveros, handa siyang agad na magpatawag ng pagdinig kahit sa session break sa oras na maaresto si Kibuloy. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. Sa ngayon, wala pang komentaryo o reaksyon ang kampo ni Kibuloy patungkol dito. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang nasampahan ng kaso ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa korte sa Davao City. Ayon sa Department of Justice, kaugnay ito sa mga alegasyong sexual abuse of minor. Bukod dito, kinasuhan na rin si Kibuloy ng qualified human trafficking sa Pasig City na pawang nasa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, seryoso ang DOJ sa pagpapatupad ng batas at pangangalaga sa mga kabataan mula sa exploitation at pang-aabuso. Nakahanda na ang mga pulis sa Davao upang asistihan ang Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, sa ngayon ay wala pa namang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa Senado ukol dito. Sinabi pa ni Delvo na mayroon din silang mga contingency measures sakaling sumugod ang mga supporter ni Kibuloy. Gayunman, payapaan nilang isisilbi ang warrant of arrest si Kibuloy kahit na humarang ang mga supporter nito. Kami dito, we're just preparing also if ever yung warrant ay madala na dito sa Davao or transmitted to us, no, to PRO 11. And if the Sergeant at Arms of the Senate or the Congress, whoever the warrant is addressed to, no, kung sasama pa sila dito and we will assist them, we will see. But this is just a normal police process of serving a warrant. PRO 11 is ready to serve that. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mivin Carizo mula Australia. Welcome back sa iyo. Diyan ba sa Australia, ano ang mas convenient, no, o mas madaling masakyan? Ordinary taxi ba o yung mga ride-hailing services? Magandang gabi sa inyo dyan, Monica. Ang kaginhawaan ng paggamit ng karaniwang taxi kumpara sa ride-hailing services sa Australia ay maaaring mag-iba depende sa ilang mga salik tulad ng lokasyon, oras, payment rates at iba pa. Sa ngayon, ang advantages ng paggamit ng ride-hailing taxis dito sa Australia tulad ng Uber, Didi, Ola o pinakauna na ang availability. Mas madali itong mahanap at abot miski na ang mga suburban areas kahit na sa mga oras na hindi peak. Kagaya halimbawa dito sa lugar namin sa Western Australia, no? Bihira o halos wala na ang mga karaniwang taxis. Talagang ang ginagamit ay ang ride-hailing taxis kagaya ng Uber. Maaari ring makapag-book gamit ang mga smartphone apps na nagagamit rin para ma-monitor ang biyahe at pagdating ng mga driver. Maaaring mag-alok ang mga serbisyong ride-hailing ng dynamic pricing, kaya't nag-iiba ang mga pasahe depende sa demand at oras ng araw. May mga araw na mas mura sila kumpara sa tradisyonal na mga taxi sa ilang sitwasyon. Ito ang ilan sa mga rason kung bakit mas convenient sa karaniwan o sa karamihan ang mga ride-hailing taxis. Gayunpaman, kung mas gusto mong may regulasyon sa pasahe at kakayahang magbayad ng cash, mas convenient talaga ang tradisyonal na mga taxi. Balik sa iyo dyan, Monica. Sige, Maven, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig natin. Pumayag na ang Uber na magbayad ng nasa 271.8 million Australian dollars bilang settlement sa mga taxi operator at driver sa Australia. Kaugnay ito sa isa ng pang-class suit ng ilang law firm sa ngalan ng nasa 8,000 taxi operators at driver na naaapektuhan ng operasyon ng ride-hailing company sa bansa. Nakasaad sa demanda ng Uber ay iligal na nagpatakbo sa 4 na estado ng bansa na kinabibilangan ng Victoria,
New South Wales, Queensland at Western Australia gamit ang mga sasakyan at driver ng walang kaukulang mga lisensya at akreditasyon. Sa inilabas na pahayag naman ng Uber, sinabi nito na mula noong 2018 sila ay gumawa ng malalaking kontribusyon sa iba't ibang state-level tax compensation schemes. Napatay ng Israel sa isang airstrike ang itinuturing na third highest leader ng Hamas. Samantala, nagkausap sina US President Joe Biden at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa unang pagkakataon matapos ang isang buwang upang tukuyin ang mga dapat maiwasan sa isang major ground invasion sa Rafah City. Ito ang balita ni Klein Zinka. Hamas's number 3, Marwan Issa, was killed in an Israeli operation last week. Kinumpirma ng White House ang pagkamatay ng Hamas leader na si Marwan Issa sa airstrike. Si Issa na ang pinaka-senior Hamas leader na napatay mula na magsimula ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October ng nakaraang taon. Ang napatay na Hamas official ay isa sa most wanted man ngayon sa Israel na may direktang kinalaman sa October 7 attacks sa Israel na pumatay sa halos 1,000 Israelis. Nangako naman ng White House patuloy na tutulong ang Estados Unidos upang managot ang iba pang leader ng Hamas. The rest of the top leaders are in hiding, likely deep in the Hamas tunnel network, and justice will come for them too. Nilinaw din ni Sullivan na magkasundo sina US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kailangan tapusin ang presensya ng Hamas sa Gaza. Ngunit magkaiba ang dalawang leader ng pananaw kung paano ito dapat gawin. Lalo na't nababahala ang US President sa dumadaming civilian casualties sa Gaza Strip, kabilang na ang lumalalang humanitarian at famine situation doon. Our position is that Hamas should not be allowed a safe haven in Rafah or anywhere else. But a major ground operation there would be a mistake. Nagkausap muli sa telepono ang US at Israeli leader ngayong araw. Dito ay hinikayat ni Biden ng Israel na magpadala ng intelligence and spy delegation sa Washington, D.C. upang matalakay ng bansa ang mga major concerns nito sa pagtutol sa ground invasion sa Rafah. Klein Zinka, UNTV News sa Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahalagahan. Sinuspinde ng South Korea ang medical licenses ng 2 doktor dahil sa umano'y pag-uudyok ng protesta. Ang mga ito ay aktibong involved sa isinagawang walkout ng mga health workers. Ayon sa Korean Medical Association, ito ang unang aksyong pagpaparusa sa loob ng isang buwang welga na nagdulot ng gulo sa health services. February 20 nang tumigil sa pagtatrabaho ang libo-libong junior doctors upang iprotesta ang ipinatupad na reforma ng pamahalaan na naglalayong kumuha ng mas maraming trainee doctors upang tugunan ang shortage lalo na sa rural areas. Makailang ulit namang hinikayat ng pamahalaan ang mga ito na bumalik na sa trabaho kasabay ng babala na mahaharap sa parusa ang hindi susunod. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carrizo, magandang gabi. Nananawagan ngayon ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na habang maaga pa ay mag-book na online ang mga nagbabalak na magbakasyon sa probinsya sa darating na long weekend. Pinaiwasan ng pamunuan ng terminal ang walk-in passengers upang hindi magdulot ng delay sa biyahe. Ito ang balita ni JP Nunez. Common challenges po natin yung mga pasahero natin ay nag-walk-in, no? Marami pong nag-walk-in. Hamon para sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mas maraming bilang ng mga nagwo-walk-in na pasahero lalo na kapag peak season. Ito'y sa kabila na pwede at mas madali kung mag-online booking ang mga pasahero. Paliwanag ni Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX, kapag may online booking, may sigurado ng mauupuan ang mga pasahero kapag dumating ang bus na kanilang sasakyan. Kumpara sa walk-in na pwedeng madelay ang biyahe dahil wala pang siguradong tiket at naguunahan pa sa pagkuha.
Kaya naman nananawagan ngayon ang pamunuan ng terminal sa mga may planong bumiyahe sa darating na long weekend na ngayon pa lang ay mag-book na sa mga online portal ng mga bus company na may ruta sa mga probinsya ang kanilang uuwian. Ayon sa PITX, sa loob ng 10 araw, inaasahan nilang aabot sa halos 2 milyong pasahero ang bibiyahe para sa mahabang bakasyon. Inaasahan po natin na 1.7 million po ang mga pasaherong dadagsa sa ating terminal simula this Friday hanggang April 1 na po. Tiniyak naman ng PITX na sisiguraduhin nilang magiging ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Magsasagawa ng surprise drug testing sa terminal bago ang long holiday para tiyaking walang impluensya ng droga ang mga driver at konduktor. At inaasahang mag-iinspeksyon din ang mga personnel ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para suriin ang kondisyon ng mga bibiyahing bus. For roadworthiness naman, sir, meron naman po tayong inspection na ginagawa with LTO naman po ito. So lahat naman po ng buses natin ay dadaan sa ganung inspection. May koordinasyon na rin ang terminal sa Philippine National Police para sa deployment ng karagdagang mga pulis na magbabantay at magpapatrolya upang maiwasan ang posibleng krimen. Ayon sa PITX, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga bus company para madagdagan ang mga bus units upang hindi kapusin ng masasakyan ang mga magbabakasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang toll operators sa inaasahang bulto ng mga sasakyan sa expressway sa susunod na linggo. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, maglalagay sila ng mas maraming traffic signages, patrol officers at security personnel upang masiguro ang maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga motorista. Magdaragdag din sila ng ambulant tellers upang hindi humaba at magtagal ang pila sa toll booth. Tinatayang magsisimula ang peak ng mga sasakyan na lalabas ng Metro Manila para sa long holiday sa susunod na Miyerkules, March 27. Tulong muna bago balita. Respondihan ng UNTV News and Rescue ang banggaan ng 2 motorsiklo sa Antipolo City, Rizal. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang isang motorcycle rider na bumangga naman sa pader sa Taguig City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ano po lagay, ma'am? Hello po, ma'am. Aldrin po pangalan ko. Marunong ako sa first aid. Bali, ma'am, ano yung pinakamasakit na nararamdaman mo? Tuhod, paa. Itong left. Nagtamo ng injury si Juvie Asido angkas na motorsiklo na nabangga ng isa pang kasalubong na motorsiklo sa Marcos Highway, Marilake, Barangay Inarawan, Antipolo City, Rizal, mag-aalauna na madaling araw nitong Lunes, March 18. Iniinda nito ang pananakit ng kaliwang hita, pamamaga at gasgas sa tuhod at bukong-bukong at pananakit sa bandang likuran na kaagad naman nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue responder. Ano pa yung masakit sa inyo, ma'am? Ito lang na, ito lang. Sige, sige. Okay lang, i-check ka. Sir, ganito gawin natin, ha? Ihihiga natin siya. Mas okay pag ihiga natin siya. Hawakan mo yung balikat, sir. Dahan-dahan natin higa. Tagalin mo na yung bag. Okay, hawakan ko yung balikat. Ma'am, hingang malalim, ha? 1, 2, 3. Mahigpit. Okay lang. Ma'am, etong tuhod mo. Masakit. Okay. Ma'am, hindi ka naman nahihirapan huminga. Hindi na, ma'am. Mahapdi sa likod. Saan po banda? Wala namang natamong sugat ang rider na asawa ni Juvie. Ayon sa nakakita sa aksidente, mabilis ang takbo ng nakabanggang motorsiklo at nag-overshoot kaya bumangga sa sinasakyan ng mag-asawa. Iniinda naman ng nakabanggang rider ang pananakit ng kaliwang paa. Samantala, ang Inarawan Fire and Rescue na ang nagdala kay Juvie sa ospital. Isang motorcycle crash accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa C5 Service Road, Barangay Southside, Taguig City, pasado alas 2 ng madaling araw noong Sabado, March 16. Kinilala ang biktima na si Alan Ray Bermudo, 28 years old. Nagtamo ito ng galo sa kanang kamay
na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Natumba ito sa pagmamaneho matapos bumangga sa pader na bahagi ng kalsada. Inendorso ng team ang biktima sa Southside Taguig Rescue para madala sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palalakasin ng Commission on Elections sa COMELEC ang paglaban sa fake news na naglipa na lalo na tuwing eleksyon. Ito ay sa pamamagitan ng tulong ng social media companies. Ito ang balita ni Dante Amento. Para mabawasan natin yung mga lumalaganap na kung ano-anong at sari-saring mga mali-maling mga impormasyon. Makakatulong na ng Commission on Elections ang mga social media company sa kanilang kampanya kontra fake news lalo na sa panahon ng halalan. Ayon kay Commissioner Nelson Celis, lalagda sila sa isang kasunduan sa unang pagkakataon kasama ang ilang international companies tulad ng Facebook o Meta, YouTube, Google at iba pa sa susunod na buwan. Paliwanag ni Celis, inaasahan na dahil sa partnership na ito ay magiging madali ang takedown ng maling impormasyon. Nangako naman sa atin ang mga technology companies like Microsoft, yung Meta, Facebook, yung TikTok, yung Google, yung Snap na nakasalamuhan natin at sila ay buong suporta na gagabayan ang ating Commission on Elections. Bukod pa dito, kasama rin sa pag-aaralan ng task force ang investigasyon hanggang sa prosekusyon o pagsasampa ng kaso sa mga may pakana sa maling impormasyon. Magiging katuwang din ang COMELEC ang National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP pagdating sa investigation. Doon sa ating mga kontra bigay, kontra EPAL, meron ho mga parusa yan. So ito rin ho, most likely ho magkakaroon din ng karampatang parusa. Sa ngayon, isinasapinal pa ang mga probisyon o panuntunan na nakapaloob sa kasunduan. Kabilang na rito ang pagtukoy sa mga impormasyon na masasabing fake news. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang magpatupad ng water pressure reduction sa susunod na buwan na inaasahang makatutulong upang mamanage ng maayos ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-init. Paliwanag ng MWSS, sa Mayo o Hunyo pa inaasahan ng mga pag-ulan sa Angat Watershed kaya't kinakailangan na magamit ng tama ang imbak na tubig sa dam. Ito ang balita ni Bernard Dalis. So yung magiging plano po natin ay babawasan po natin yung pressure po, no, na kung saan po on a normal situation po ay yung pressure po natin sa tubig ay kaya pong paabutin hanggang second floor. Pero sa strategy po natin, USEC po, no, ay ang pagbabawas ng pressure ay hanggang first floor na lang. So sa ganitong paraan po ay mababawasan po natin yung tinatawag po nating mga losses po, no, sa ating sistema para din po mabawasan po yung consumption po ng ating mga customers. Ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na temperatura, inaasahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang mas mataas na demand sa tubig ng mga consumer. Dahil dito, plano ng MWSS na magpatupad ng water pressure reduction sa Metro Manila. Ibig sabihin, kung dati umaabot ng ikalawang palapag ng bahay ang tubig sa gripo, maaring hanggang first floor na lamang ang kayang maabot ng tubig kapag binawasan ang pressure nito. Paglilinaw ng MWSS, hindi naman mawawala ng tubig ang mga customer kundi babawasan lamang ang pressure tuwing off-peak hours. Plano ng ahensya na simulan ang implementasyon nito sa susunod na buwan kung saan inaasahan na ang mas matinding init ng panahon. Hindi po mawawalan ng tubig po yung ating mga customers, kundi babawasan lamang po natin yung lakas or pressure po ng ating tubig sa ating mga faucet. Ang gagawin lamang po natin ay during the off-peak hours po, no, mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. po ng umaga, kung saan ay konti lang po yung gumagamit po ng tubig. Sakali mang magkaroon ng water service interruption, ipinaliwanag ng MWSS na bahagi lamang ito ng regular maintenance activities na isinasagawa ng mga water concessionaire upang mapabuti ang serbisyo sa mga customer. As of 12 noon kanina, bumaba pa sa 201.16 meters ang level ng tubig sa Angat Dam.
Base sa monitoring ng MWSS, bumaba na ng halos 5 metro ang water level sa Angat Dam mula nang pumasok ang buwan ng Marso ngayong taon. Kumpiyansa naman ang ahensya na hindi na bababa pa sa minimum operating level ang Angat Dam dahil inaasahan na ang mga pag-ulan sa watershed pagsapit ng buwan ng Mayo at Hunyo. So sa ngayon ay hindi pa naman po natin nakikita kung maaabot natin yung minimum operating level na 180 meters dahil nakabase kami sa nagiging weather forecast po ng Pag-asa. So base po sa naging forecast po nila ay hindi po natin nakikita po no, na aabot po yung 180 meters elevation ngayong April 2024. Pero since nakapag-issue na po yung Pag-asa ng tinatawag po nilang La Nina Watch po, ay in-expect po din po natin na magkakaroon po ng pag-uulan sa ating mga watershed pagdating po ng Mayo at June, which is expected naman po natin ito dahil yung pag-uulan na po yun ay yun po yung magre-refill po sa ating dam. Sa Angat Dam nang gagaling ang nasa halos 70% ng kinakailangang supply ng tubig para sa mga taga Metro Manila, Rizal, Bulacan at Cavite. Bernard Daddy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglunsad na ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na nagtungo na sa Bohol ang ilan nilang tauhan upang mangalap ng mga dokumento. Inaasahan na ngayong araw ay makakakuha sila ng listahan ng mga nag-issue ng permit upang makapagtayo ng estruktura sa naturang protected area. Plano ng Ombudsman na matapos ang case build-up sa lalong madaling panahon upang makapagsimula na sila sa investigasyon. Inihahanda na ng Department of Education ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga estudyante at guro laban sa mental health issues. Kasunod ito na nag-viral na video kung saan sinesermona ng isang guro ang mga estudyante dahil sa umunoy kawalan ng paggalang sa kanya. Ayon sa DepEd, nais nilang masiguro na magabayan at mabigyan ng trainings ang mga empleyado para sa ganitong emosyon at sitwasyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. While we protect the rights of our learners, we also need to protect the rights of our teachers. Kapakanan ng lahat. Ito ang nais ni Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas para sa mga estudyante at maging sa mga empleyado at guro. Ayon kay ASEC Bringas, mayroon nang inihahanda ang ahensya na programa para masiguro ang well-being at psychological wellness ng lahat. We do have that program that is already in place. In fact, meron tayo sa Bureau of Learner Support Services and our Employee Welfare Division na nag-final crafting na ng ating mental health program, not only for learners but for our employees as well. So definitely i-cover natin yan because we also need to make sure that our teachers and other employees are taken care of in terms of their well-being and psychological wellness. Kahapon ay naglabas na ng show cause order ang DepEd at simula kahapon binigyan ng 72 hours o 3 araw ang gurong nag-viral sa social media para ipaliwanag ang nangyari. So within 72 hours, magsasubmit yung teacher ng kanyang explanation, and that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or not. So it will all depend really on the explanation coming from the teacher. Ayon kay ASEC Bringas, ang nasabing guro ay mula sa National Capital Region at kasalukuyang nagtuturo sa high school. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye bilang pag-iingat na rin sa pagkakakilanlan ng nasabing guro. That is as far as the information that I could give you, kasi kailangan din nating i-protect din yung teacher natin, lalo-lalo na viral yan, and she's been receiving so many bashings and negative remarks. Nakausap na rin umano ng school head at ng Schools Division Superintendent ang guro. Sisiguruhin ng DepEd na matignang mabuti ang nangyari at hindi lang magbabase sa video na kumakalat online. Nais nilang matukoy ano ang pinag-ugatan ng galit ng guro
dahil ayon sa report may maririnig na mga estudyante sa nasabing live video at ayon kay Bringas, maaaring na-trigger na magsalita ng ganun ang guro dahil sa masasakit na salita mula sa mga mag-aaral. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa guro na siyang inaantay ng ahensya bago tumuloy sa susunod na hakbang sa nasabing issue. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call sa Malacanang ngayong hapon si United States Secretary of State Antony Blinken. Personal na winelcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang US official. Sa muling pagkita ni Pangulong Marcos at Blinken, binanggit ng US Secretary of State ang nalalapit na trilateral meeting sa Washington, D.C. sa Abril. Muling binigyang diin ng US Secretary of State ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang commitment ng kanyang bansa na mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. So important to us is even as we're dealing with those other challenges, our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific writ large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. It's an absolute priority for President Biden, and it's why he asked me to be here, and I'm so glad to see you. Ipinakulong sa Senado si dismissed Police Major Alan De Castro na siyang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito ay matapos i-cite in contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang dating pulis matapos itangging may relasyon sila ng nawawalang beauty contestant. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na chairman ng komite, nagsisinungaling si De Castro dahil mismong pamilya Camilon na ang nagkumpirma na may relasyon nito kay Catherine. Kinumpirma rin ito ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Sa huli, pinagpaliwanag si De Castro kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt pero hindi kumbinsido rito si Senator de la Rosa. Makikita naman yun sir sa mga affidavit nila sir na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala kaming relasyon sir. O wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. I am not satisfied with your explanation. Shoutout na po tayo sa ating pong mga kausi ngayong araw po ng Martes. Katulad po ni Bert Valesa, salamat po, at si Aquabeb Sinto Valmera at si Maki Alam. Salamat din kay Romel, Rabaca, Rodrigo, Lyson Jr. at Manny de la Cruz Pastrana. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong naisbalikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito ang mga isyong dapat abangan mamaya sa Y News. House lawmakers are still hopeful that the Senate will pass the economic charter change. Environmental activist faces the risk of conviction for direct action after the London Court of Appeal's recent move. And later on, we will discover on why the United States Congress will soon approve an extension of military aid to Ukraine. Join us for these stories and more tonight on Y News right after MCGI Cares, only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 13 at 12 na nagsasabi, ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating, ay punong kahoy ng buhay. At
Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.